Nakausap ko po kagabi ang ating Vice Presidente. Siyempre, in-update ko siya dun sa nangyaring ruling. Sinabi ko naman sa kanya that we have already requested for the certified true copy of that ruling. But whether we will be going up or we will just accept the ruling as it is, ay hindi po namin napag-usapan ng malaliman pa. Dahil siyempre, kailangan natin hintayin yung ruling. In any case, sabi ko nga, handa naman kami kasi nga, bago pa kami nag-oral arguments, we really maintained the disposition na may possibility talaga na ibigay lahat. So, we were ready for that nonetheless. Anong reaction? Wala namang, kumbaga, as a matter of fact lang yung naging usapan namin. I-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. No? Meaning, alam naman yan na handa kami kahit lumabas yung mga dokumento niyan kasi wala naman kaming talagang gustong itago. No? Because yan ang parating sinasabi. But ang posisyon lang talaga namin is unang-una sa lahat, ang legal system natin may presumption of innocence. So hindi para sa amin, hindi naman tama yung sasabihin na kung wala kang itatago, ilabas mo na. Kasi kung gano'n, huwag na tayo mag-search warrant. Huwag na tayo magkaroon ng mga proseso, di ba? Kasi kung gano'n, hahamunin ka lang na ilabas mo, dapat ilabas mo. But, naintindihan din niya that we had to make our opposition just to at least put on record kung ano yung mga nakita nating violations kung sakaling may bigay ito. But nonetheless, you know, again, it's the wisdom of the impeachment court. Wala siyang guidance, sir, na sige, iakyat natin sa Supreme Court. Sa ngayon wala pa because syempre when we advise her, we'll also have to give her the pros and cons in everything. No? So I'm preparing to do that. And then once mailatag ko siguro sa kanya, doon lang siguro siya makapag-decide kung okay sa kanya. No, at sa amin rin, kahit kami, tinitingnan rin naman namin yung mga repercussion kung saanin gawin namin itong bagay.